Sinasabi ni Noe, maging tapat hanggang wakas, kahit napagdudahan ka ng buong mundo. Sinasabi ni Moises sa iyo, kahit tila wala ng paraan, kayang gumawa ng paraan ng Diyos para sa iyo. Sinasabi ni David sa iyo, kapag nasa panig mo ang Diyos, walang higanteng hindi kayang talunin. Sinasabi ni Job sa iyo, gaano man kabigat ang mga pagsubok, mas dakila ang katapatan ng Diyos. Sinasabi ni Abraham sa iyo, hindi kailanman nabibigo ang mga pangako ng Diyos. Sinasabi ni Jose sa iyo, ang masamang layunin ng iba, kayang gawing mga pagpapala ng Diyos. Sinasabi ni Pedro sa iyo, kahit ikaw ay madapa, ang biyaya ng Diyos ang makakapagpanumbalik sa iyo. Kung ang Diyos ang ilaw ng iyong buhay, ipahayag ang iyong pananampalataya sa pagsasabi ng Amen. Parpit. Ganun pa sa ala na ito ilang parpit. So, sa ako nasabtan, sila nagsugod-ud pag ako diri sa churches. O galipay sa ko kay sila may ato magamit ayon, no? Na ay hospital visitation, na ay serenity, na ay mag-birthday, dali na tayo sa kontakon. So, sa ganina pupunta, na serenity, so dali na kapag pupun kay naan po sila, ready ng permit. So, salamatan na to ang mensahe sa lawiton. Nga naghatag na to o paghulakway, nga ang Ginoo maoy naghatag na to o panalangin sa kanunay nga kita iyahan gi ibigan. Wala tayo live karon tungkol sa trouble na itong internet, pero at least nga alana salamat. So nato mo tagsunan nga di kay kayon o anhi tungkol sa Korean sa paglawas, pili sila magapaminaw nato sa atong programa dinhi sa City Sister Church pinaagi sa ilahang mga television. Ato usab ng mga kagalaan na kanunay nagapaluyo o naga-monitor sa layo mga dapit sa pagpaminaw sa mga kalabikon o sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Karon na puntag atong tunan ang pipila ka mga pulong sa Ginoo alang sa atong pagpamalayo. Dali pa kumato sa unahan ako kumanyuon sa pagtuko sa atong ulo magampo kita. Balaan nga Diyos, tunan na mo ang imong pulong, ang iyong na mo ikaw, matagan mo kami kiya sa pagsapupi. Niya mo isaling sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang uman nalipay tungkol kay basta po ang tindog din 15 minutos naman pong iingon ni Elder Owing, pero mulapas ako sa kauras. Pero naamatay monitor diha, so matayan na ako na kung maurin sa magsugod na tao, hinahinay o dahili sa ubos para na atong iundang ang atong pagpamalando. Ako suglion ang atong titik sa atong pagpamalando, makita din sa libro sa Exodus. Nagaingon din Exodus chapter 15 verse 26, nag-ingon din sa sibuan nga pinulungan o miingon siya kung magapatalingog ka sa masingkamoton gayon sa tingog ni Hiuba nga imong Diyos o magabuhat ka ni adtong matarong sa iyong mga mata o magapatalingog sa iyong mga suko o magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, wala bisan unsang sakita nga gipadala ko sa mga hipanon nga igapadala ko kanimo. Kay ako mausyo ba nga mag-aayo kanimo. Mga kaigsunan, ang atong pagtuhon karon atong giuluhan ni Journey to Holiness. Ang Exodus chapter 15 verse 26 does not specific particular sa balatian o disease that afflicted the Egyptians. Wala gihatag na kung sa yung sakita
but rather refers to katong hampak. Hampak nga maoy ipadala sa Ginoo. O dunay mga nagkadaiya nga kalatian. Kini nga mga bersikulo, mga kaisunan, isaad sa Ginoo sa mga Israelitas kung sila muubi, musunod sa balaod sa Ginoo, bisan pa naa kining mga balatian, sila dili mataptan nining mga balatian. Naay mga detail din nga akong hulagwayon nga kini nga mga bersikulo o bersikulo 26 is part of God's covenant with the Israelites. Nga yan isaad nga proteksyonan sila nining mga balatian kung sila magasunod sa mga kabalauran o mga tulumanon sa Ginoo. Kung imong tanawon ang mga hampak nga gipadala sa Ginoo dito, ang unang hampak ang tubig na himong dugo. Sumala sa Exodus kapitulo 7. O ang ikaduha nga hampak dito, mga pati pertidaghana. Makita nimo na sa maorang gihapon nga kapitulo sa Exodus kapitulo 7. Ang ikatulo, puto. Pertidaghana puto. Pero kining puto dito ra sa mga Egyptian, wala sa mga Israelitas. Sunod, ikaupat, mga langaw, pertidaghana langaw. Inumdum ko sa akong distrito sa una kay daghan mga poultryhan man siya, so di kay mawala ang langaw, daghan ang langaw, no? So nahitabo ni dito sa Egypt. Sunod, ikalima, kamatay sa mga gitawag mga mananap. Tanang klase sa mananap dito sa Egypt, nangamatay. Dayon ang sunod, tulon, pertidaghanan tulon. Nakagi may susurala, dagan kayong balikya na dulon, luto na. Ako ko nakaagi mo niya. Iyo na, tilaw, tilaw sa akin. Okay man, pero man, mura di ganahan. So ang ganahan na yun, mura gini palin. Dulon, pertidaghanan. O niya, ang sunod, ang mga kamatay sa tanang panganay. Grabe nga katalagman sa Egypt. Niining mao nga mga hampak nga may dangat dito. Pero kini nga mga balatian, wala buabot sa mga Israelitas. Tungod kay sila nagasunod. So kung imong tanaw, kini nga bersikulo, i-highlight sa Ginoo ang iyang gitawag role as a healer. Ingon niya, for I am the Lord that healeth thee. Ako ang Ginoo nga mag-aayo kanimo. Kini nga passage, kung imong yung tukion pag-ayo, di ka makakita din unsa ni nga sakit, diri nga cancer o sa wala niya, wala. Pero imo makita din nga kini nga mga balatian nga niabot dito sa Egypt tungod kay ilang isupak ang kamanduan sa Ginoo. Hinuon ang balatian, dili lang to ingon nga mo sulod ta sa mga kamanduan sa Ginoo, sa iyang mga tulumanon, sa iyang balaod, nga dili na ta magsakit. Magsakit yapon ta igsoon nga naman, niaman dinhi sa kalibutan ang kaaway sa Dios. Mutuo mo nga ang kaaway mo buhatag og sakit? O ang Ginoo may buhatag sa sakit? Pero ang gisulti sa Ginoo, kung magpatinumanon kamo nga magapatalingog sa subo o magabantay sa tanan mga tulumanon, walay bisan unsang sakita nga kapagadala ko kanimo sama sa balatian nga gipadala sa mga ito. Ang context o konteksto sa Exodus chapter 15, nag-report siya God's promise to Israelites
that if he obey him and keep his commandments, he will not bring upon him the diseases he brought upon the Egyptian. Mao ginangsaad sa Ginoo. Dato pa, wala kay sakit kung ikaw sunod o magatuman sa mga kabalauran sa Ginoo. Pero ang Biblia tinaw kay masabtan nato mga kaigsunan, nga daghang mga balaod. Naay mga balaod daghan. Balaod seremonyas. Seremonyas nga balaod. Balaod sibil. Balaod sa kaminyon. Balaod sa maing panawas. Balaod moral. Ora ang Ten Commandments. So sa ato pa, kung musumpa ka sa balaod sa maing panawas, siyempre magsakit yun ka. Kaya imo mag-isupa kini nga balaod nga gisulti sa Ginoo. Ang balaod sa maayong panglawas. Katong balatian dito sa Egypt, usa lang to nga pagpahinumdom, no? Reminder of God's mercy, grace and healing power for those who trust and obey Him. First nga itong taon, the diseases of Egypt. Kini nga mga balatian, dili lang gitawag physical, pero matawag po nato nga usa ka simbolo o simbolik sa gitawag espirituhanon nga balatian. And bondage the Egyptians were experiencing. So, ang mga balatian dito sa Egypt, mga kaigsunan, were a result of disobedience. Our own spiritual sickness can be helped through obedience to God's commandments. So, dili ka pasabot nga, kini nga balaod moral, di na ka magsakit. Ang ipasabot diri nga balaod, kanang balaod sa maayong panglawas. Na ay mga mahinumduman nato nga kung unsa ang gihatag sa atong lawas, mausab na siya ang resulta sa atong pagkakita. Pabitaw na nga kung wala buhay ni mo, mayon nga mauling sakit sa atong magulang, sakit sa kasing-kasing. Kini kung atong insuon, maugyapon, sakit sa kasing-kasing. Kini, maugyapon, naagyapon, nga naman, tungod kay kaliwat o unsa ang inyong ipangkaon, dinha sa gagmay pa mo, kamo, siyempre baka experience siya usap. Ano yung tawag na ito nga, napanunod na ito ba? Kung sa mga lifestyle na ito sa una. So muna nga, ang Ginoo na pahinumdum, nga atong hinumduman, na ang tana, ano magkasakit pa ng tao? At kung na simple na kayo, tungkol kayo may supak nila ang panahon sa may panahon. So, siyempre, magsakit. Wala nga lang makasala ang ng tao. Tungkol kayo na kung isupak ang panahon sa mura to, kung masubuan sa Ginoo nga mga Ten Commandments. So, mga kaigsunan ko, ang Ginoo nagpahinumdum ka na to, nga siya na yun ang mag-aayo kung wala. Muna ka, kung kita mo ampo, atong hinumduman. Nga sa diya, mag-ampo kita, atong talikdan ang hinungdan nga nung nagkasakit. O atong itong talikdan kung nga nung nakasalata. Kaya di man pwede nga na kay ihatag sa imong lawas. Sampol, sigarilyo. Hindi pwede nga sige sigarilyo nga may resulta na ay resulta kung balatian ka. O nga kay bisyo sa bino ay magsakit kita sa kanang gitawag nga sakit sa atay, no? Ganun man, tungod kay atong isupak ang malaod sa maayong panglawas. God's promise of healing serves as a reminder of His faithfulness and mercy towards His people. We can trust in God's healing power and seek His guidance and protection by obeying His commandments and walking
in His ways. Sa ato pa, ang pinagdumana nga din sa 10 commandments nga sugo nga ato bantayan lamang kundi ang balaod sa maayong panglawas. Ikatulo, the healing power of God. Nag-ingon din ang textbook sa preventive and social medicine by A.G. Park. Ingon niya, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being and not merely absence of disease or infirmity. So sa ito ba, pasakta na ito nga, magkasakit yung gihapon na. Bisag ka, sunod na sa malahog sa may patawas. Sampol mo, ika nga, ay, kabidya na ko. Kuha na ko karne. Pero kumusta man ang gulay nga imong ginakaon? Wala ko ito spray o sa ito dito. Gawas tingali kung nakay karne diyan, ay kami mo kayo balong na kini. Safety siya. O niya, sa ato pong palibot, makahanggap yapon ka diyan. Dili pares kaniya ito ba nga, kung na ay mga kanang forest, malasang, kung na ang mga naglupat-lupat nga di maayo na para sa atong paglawas, i-absorb sa kahoy, ba? Mga na atong ibalan. So, ang atong mahanggap rin nga hangin, lapas na. So, safe na ta, pero di kita kalikaya na. Pero ang ato lang safety niya, naa sa kamot sa Ginoo. Kaingon siya, kung ikaw magmatimanon sa akong mga kabalauran, walay bisan usang sakit paabot kanimo, kay ako ang mag-aayo kanimo. Throughout the Bible, we see God's healing power at work. Whether through miraculous signs and wonders, and through the natural healing process, He has created. Kaya mga nagamit sa uban karon, mga herbal, sa mga mamasona, di ito mga inong kapan, may inong ito, di siya, iya pinagi magawas, di siya ganahan. Kaya gusto, herbal. Pauli ang napot. Kaya gano'n ba, sumala pa sa isulti sa Ginoo, diyan sa mystery of healing. Pure air, una ang ihimo sa Ginoo, ha? Sunlight, abstemiousness, abstain, dahil sa ito pala na mga tao, itatana, abstain na. Rest, pahulay, exercise, proper diet, and the use of water, and also trust in divine power. These are the true remedies nga gisulti sa Ginoo nga makahatag ka nato o kahiso sa ato panawas kita mag natural healing. Our greatest hope, mga kaigsunan, of survival against diseases are the healing principles that were implanted by the Creator in our being. Sa medical ministry, nag-ingon niya sa page 11 and 12, the only power that can heal is the power that repairs. The only power that can repair is the power that produces, repairs, heals, etc. is the power that originally produced. Dato ba iya yun sa Ginoo? Wala ang Ginoo maghatag og sakit sa iya mga katawan. Pero ano magsakit mo ta? Ang pangutana, matubar na gyapon na nato sa pagpabalik. Tungod kay atong gilapas ang balaod sa may panawas. The power that heals is the power that originally produced. Who is this power that produced life in man? Kinsa man iyan sa Ginoo. So Jesus healed the sick, raised the dead, and restored the broken, demonstrating God's compassion and mercy toward those in need. Nahibalo ang Ginoo. Wala gani nga atong mga kaigsunan, dili na taabot din tungod kay doon na sila gipambati. Pero malipay punta sa atong kahimanan sa teknolohiya, kasi labi sa tuwa dito, makapaminaw sila sa ating mensahe. Ganito na, hinugdong ko sa una yun akong
Pag-graduate ako sa Mountain View College, hindi maging ko na assign. Nung ko nga doon na sa tutulong nga idaran na nga di naging diri. Nagpatawag ka na siya niya wire, kaya wala pa may internet sa una. Ikonektar kita siya wire dito, pa-into si balay. Kung unsay wali diri, kaduho ko na siya dito. Wala, panahon sa community service, ang mga diakono, kauban sa pastor, mabaklay pa yun dito, kay ipa-appeal siya sa community service. Pero karon naman tayo mga modernong kaimanan, bisan di nakaabot ito, o di nakaabot sa atong simbahan, tungkol sa atong mga gihambing ng mga balatian, pero makapaminaw kita sa mensahe sa inyo. Mo na'y nakalindot mga kaigsunan. Busa, ang Ginoo lang yun ang atong saligan. Mo na'y lang. Doon ay usap ka igsuon na ito, nalaw na siya sakit. So, before ko nag-ampok, ako siya gi-istorya. Sige, tinundan, tinaani, at taniya. So, yan ang i-relate. So, siya na po yung nag-upload nga. Pastor, ako ng ilawas, ibigay mo yun kay malagi ng tiingon nga kung hinusok pa ka, siyempre, yung defense mechanism, tingnan hinusok po. Pero magluya na po ka, luya na po di mong defense mechanism, so puluya ka. So, wala nga mo ni na na ko. So, yan kaya niya mga tagahapon. Pero yun na po, ang akong pag-apo sa imo, ato hangyoon ang Ginoo, kay siya nakakita nimo, kung sa kasinsiro ang imong pagtugyan, kay ikaw mo alagad sa Ginoo ini nahibirin ng mga panahon. Nga kining panahon na mo ang panahon sa paghangyo sa Ginoo, sa sinsiro gayon, ang Ginoo ray naiban. Iyahan ng pagbuot, kung ayuhon ka, iyahan ka. Kung di na ka ayuhon o yung mahulay ka, iyahan ko na sa Ginoo. Pero doon na tayo igsoon nga ang mga eksunan naguna-huna na nga di naging siya magbukay, hindi mo naman kayo. Pwede naman kayo. Pero i-anuit na siya, pero ang Ginoo nagtatag, lugway siya kinabugin. Karon natin karon buhay gyapon, ginapon naglabas. Iya na sa Ginoo. Ang pag-ayo dili ato, ama na ato katungod, mao lamang ang paghangyo o pagtuaw. Ngadto sa Ginoo, kay siya ang mag-aayo. Mo na iya nisulti mga kaigsunan. So, kining Ginoo nga atong giaragaran mao ang mag-aayo sa sakit. Siya ang atong Ginoo nga mag-aayo sa atong emotional and spiritual ailments when we trust in Him and seek His healing touch. Muna ang Ginoo atong hangyoon, kahit kapon ang atong mga balatiang pisikal, balatiang espirituhanon, balatiang mental o balatiang sosyal, kay siya ang Ginoo nga mag-aayo. Atong takopon ang atong pagtuon. The disease of Egypt serve as a reminder of God's mercy, grace, and healing power for those who trust and obey Him. Atong pangitaon ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo in our lives by trusting Him, obeying His commandments, and seeking His guidance and protection. Muna ang Ginoo nag-ingon siya din, nadili pa kumulingkod. Sa Deuteronomio chapter 30 verse 19, nag-ingon siya din, gisampit ko ang langit o yuta. Sa pagsaksi batok kaninyo nining adlaw, nga ibutan ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo, busa piliha ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan.
Sa ato pa ang Ginoo nagpahinumdum. Asa kanin pili, kining tunglo o panalangin o kamatayon o kinabuhi. Pero nag-iyon ang Ginoo, piliha ang kinabuhi. Aron mabuhi ikaw o ang imong kaliwatan. Ba't aksyonan ko nilingkap na kukumahan nyo sa pagtutok sa itong mga ulo mag-amok. Ginoo Diyos, ikaw ang Diyos nga tag-iya sa among mga hinulungan ng kinabuhi. Kami nag-ampo kanimo Diyos. Proteksyonin kami nini mga balatian nga ikuyanap sa tibok naman sa iyo. Apan kami nasayod ng kini mga balatian o sa lamang kini katilimado. Sa doon din mo pagpadayag ni kalbutan. Usa kami nagangyo o Diyos, ang dama ang mga kaway. Ang pilion ang kinabuhi, aron nga kung ikaw magpadayag, nini kalbutan na kami may luna sa langitong syudad, ngayon kitagana ng Samaritans. Panalangin ay kinig mo makatawan, nga nagadayon kanino sa Espiritu sa kamaturan ng alaw yung pagkakas. Nga sila mahimong matitigan ni mo Diyos, nini mga kaguliyang sa among palibot, bisan pa nini mga balatian, nga nag-aabot nini kalbutan. Inaw ko Diyos, kami mapanalanginan, gikan sa imong presensya, kini among isang sa ngalan sa mga, sa anak ko, sa Espiritu Santo. Amen.